Rosalie, ilang kongresista ang nag-endorso na impeachment complaint laban kay Vice President Duterte? Monica, 215 na mga kongresista to be exact ang lumagda sa ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nag-ugat yung reklamo sa questionableng paggasto sa controversial na confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Ginawa yan na yung huling araw ng sesyon sa plenaryo ng Kamara bago ang nakatakdang break sa February 8, araw ng Sabado, bilang paghahanda naman sa midterm elections. Higit pa sa kinakailangang requirement na 1/3 ang kabuang bilang na 306 House members ang nag-endorso sa ika-4 na impeachment complaint kanina. Nasa 102 lamang ang hinihingi, subalit 215 ang sumang-ayon, kaya diretso na ang reklamo sa Senado na siyang magsisilbing impeachment court. There is a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint, having been filed by more than 1/3 of the membership of the House, or a total of 215 members. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is so directed. The session is suspended. Bukod dito, 11 kongresista ang itinalagang prosecutors para sa impeachment trial. Partikular na sina Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop, One Rider Party List Representative Rods Gutierrez, Manila 3rd District Representative Joel Chua, Ako Bicol Party List Representative Gil Bongalon, General Santos City Representative Loreto Atcharon, 4-Piece Party List Representative Marcelino Libanan, Oriental Mindoro 1st District Representative Arna Panaligan, San Juan City Representative Isabel Maria Zamora, Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor, at Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores. Ang ika-4 na reklamo ay may 7 articles of impeachment, matinding paglabag sa saligang batas, pagsira sa tiwala ng publiko, graft and corruption at iba pang high crimes. Nagkasaad sa grounds of impeachment na hindi akma para sa public office si VP Duterte, kaya dapat mapatalsik sa pamamagitan ng impeachment. Dagdag pa rito ang umano'y pag-contract ni VP Duterte sa isang assassin at pagpaplanong patayin o i-assassinate si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang First Lady at Speaker of the House. Kasama rin sa dahilan ang maling paggamit umano ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Matatag ang ebidensya, and ang ebidensya mismo nanggaling sa respondent, sa kinasuhan. These are very grave and serious offenses against not only the President, but it's a violation of the Constitution. So inalatag ko yan, prosecution team, and I'm confident we have a strong case for impeachment. Galing yan sa investigation mismo ng House of Representatives. Kaninang umaga, nagkaroon muna ng pagpupulo ang mga kongresista. Blanco ang mga kawani ng media kung kabilang ba sa pag-uusapan sa meeting ang impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Ilan na nagsabing nagkaroon lamang ng caucus, ang iba naman ay political party meeting umano o kaya ay fellowship. Yan po ang hindi ko pa po alam kung kabilang po ang impeachment sa caucus natin ngayon. Wala pa rin kasi kaming alam. But we were told to attend. I just received the message. When did you receive it? I'm not yet aware because the message was already. Iuturing naman ng mga complainant at endorser ng unang 3 impeachment complaints na makasaysayan ng araw na ito dahil sa wakas nila mapapanagot na si VP Duterte sa pag-abuso sa kapangyarihan bunsod ng questionableng paggastos sa confidential funds nito. Inaasahan ng mga ito na magkakaroon ng conviction kay VP Duterte sa Senado. Sa dulo naman, pag malaki ang suporta ng taong bayan, the Senate will have to yield to the will of the people. We hope that the President will not stand in the way of accountability and justice. Kahit one ground lang, only one ground needs to convict. Pag one ground lang ang impeachment na itatakel, kaya ng Senado yung 2, 3, 4 weeks na i-try yun bago magpalit ang bago mag-end ang term nila by June 30 of 2025. Of historic events, it will be the first impeachment of Senate Vice President of the Philippines. When the pieces of evidence are presented to the members of the Senator, it will be hard for them not to convict the Vice President.
Monica, samantala yung unang 3 impeachment complaints na inihain laban kay VP Duterte ay ipapadala na sa archives ng Kamara bilang bahagi ng rules of procedure sa impeachment proceedings. Hindi naman ibig sabihin na in-impeach na si VP Duterte dito sa Kamara at sit na siya sa pwesto. Kinakailangan muna niyang makonvict sa impeachment court o sa Senado. At kung tuluyan na siya makoconvict ay makoconvict siya sa pwesto at hindi na maaaring humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Samantala ang kapatid naman ni VP Duterte dito sa Kamara ni sa Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ay tinuliksa ang hakbang ng kanyang mga kapwa kongresista at tinawag itong desperado at politically motivated efforts para i-railroad umano ang impeachment laban sa kanyang kapatid na si VP Duterte. Balik sa iyo, Monica. Rosalie, sa ngayon ba ay inilabas na yung mga pangalan ng mga bumoto, no? Pabor at hindi pabor sa impeachment ni VP Sara? Tama ka dyan, Monica. Ito, tinitingnan natin sa ating file. Naglabas na kanina, according sa ating mga sources, yung listahan ng 215 mga kongresista na lumagda dito sa ika-4 na impeachment complaint at nangunguna nga dyan ang presidential son at ang senior deputy majority leader si Ilocos Norte 1st District Representative Ferdinand Marcos at sinusundan niya ng iba pang House officials na si Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales, ganun din ang majority leader na si Manuel Jose Dalipe at si Representative JJ Romualdo, si Deputy Speaker David JJ Suarez, si Representative Jefferson Conghun at yan yung unang 6. Ibig sabihin itong top 10 top 6 na lumagda dito sa impeachment complaint. Ika-4 na impeachment complaint ni VP Duterte ay mga House leaders dito sa Kamara. At Rosalie, kailan iaakyat itong impeachment laban kay VP Sara sa Senado? Kasi tulad ng nabanggit kanina ay ilang buwan na lamang bago matapos ang 19th Congress. 4:47 p.m. dumating sa Senado si House Secretary General Reginald Velasco para nga personal na i-transmit itong impeachment complaint sa Senado. So ngayong mga oras na ito, nasa Senado na yung 4th impeachment complaint kalakip ng mga ebidensya. Kaya ako naitanong, Rosalino, kasi nga limited na lamang yung oras para gawin yung paglilitis kung mai-impeach ba o hindi si VP Sara. Kung sakaling hindi matapos sa 19th Congress, Rosalie, ito ba ay magiging eligible pa rin para sa 20th Congress? Alam mo, Monica, yan din ang tanong, hindi lang ng mga media, kundi ng mga mambabatas kasi ito yung unang pagkakataon na inihain ng isang impeachment complaint sa ganitong pagkakataon na alam naman natin na sa June 2 na muling babalik ang sesyon ng Kongreso at sa June din, after 2 weeks ng session ay matatapos na yung 19th Congress at tatawid na sa 20th Congress. So, hindi talaga natin alam kung ano ang kahihinatnan nitong impeachment complaint at hindi pa rin naman natin alam at hindi tayo nakatitiyak kung ano ba ang magiging aksyon ng Senado dito. Sila ba ay agad na bubuo ng impeachment court at sila ba ay agad nilang didinggin itong impeachment trial na ito sa gitna ng kinakaharap natin na election season dahil May 2025 ay midterm elections na at marami sa mga senador ang tatakbo. Gayon din marami dito sa Kamara ng mga kongresista, ang mga re-electionists, at kayo din ay tatakbo sa eleksyon. Kaya pare-pareho silang magiging abala para sa paparating na halalan. Kaya isa rin sa mga tanong, pwede bang tumawid yung impeachment complaint sa 20th Congress? Iba na ang komposisyon nun ng mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso o ang Kamara at ang Senado. Ulit tanong na lang, Rosalino, base sa mga naririnig mo, nakakausap mo mula sa lower house, kumpiyansa ba sila na may makukuha sila sapat na boto sa Senado? Dahil alam natin maraming kaalyado ang pamilya Duterte sa ngayon dyan.
Yun ang tiwala naman yung mga endorsers ng impeachment complaint, particular na si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, yung endorser ng unang impeachment complaint dito sa Kamara na titinggi ng Senado kung ano ba yung clamor, kung ano ba yung panawagan ng taong bayan kasi nananalig sila batay sa mga lumabas na mga survey na maraming tao o mayorya ng publiko ay sumusuporta sa impeachment laban kay VP Duterte. So, yun yung inaasahan nila na makikinig umano yung mga senador sa panawagan ng taong bayan. Alright, maraming salamat Rosalie Coz, live mula sa House of Representatives.